Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng J. Guevara TV. J. Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Sinabi ni Gadong is Sigro. Okay, ito to. The unexpected, ika nga, sa mga lugar na pinupunta. Secretary, hingi lang po sana kami ng reaction ninyo dun sa dinibank ng PIDEA na peking mga dokumento na nilalabas ng isang vlogger sa Amerika. From the start naman talaga naman halata naman na fake yun. At alam nyo naman, siguro yung naglabas noon naghahabol lang ng views. Kasi pag walang views yung kanyang vlog, wala siya pambiling pagkain. Kaya ganon. Pinagkakakitaan niya yun nagpapa-controversial na kahit na kasinungalingan, talagang ginagawa niya. Hindi, ito lang tanong ko, former attorney. Reply, inom lang ako tubig. May tanong lang ho ako. Kung halimbawang fake man, bakit ayaw niyong kasuhan si Marlica? Diba? Pagka-basic. Parang matinding paninira na yun. Pero bakit? At saka mismong si Marlica, diba? Hinahamon sila. Nakasuhan niyo ako kung talagang fake itong nilalabas kong dokumento. Yun ang tanong. Yun ang pinakatanong doon na Gadon. Kasuhan nyo si Marlica. Kung talagang fake yung nilabas niya. Si Marlica na nga mismong hinahamon nga kayo ni Marlica Kung fake yung nilabas niya na dokumento, di magkaso kayo. Diba? Napanggandang partida sa inyo nun. Para may pambili siyang pagkain. So, ayan po. Yung mga, ang pangit nung nag-vlog. Sorry. Yung mga yung mga tawag dito, yung mga nagsasalita na kaya ganun, yung mga about sa katulad nun sa amin, kami daw yung mga bayaran, ganun. Lumang style na ho yun diba? Hindi, ganito unang-una, kasi eto, baka may baka na maisipin na iba, baka sabihin, pinupush ko yung gobyerno na kasuhan si Marlica. Hindi, nanggaling naman sa bibig ni Marlica na kasuhan nyo ko kung fake news tong nilabas kong dokumento. So ngayon, ito, unang-una, yung dokumento na yon na about sa PIDEA na nandun yung pangalan ni Bongbong Marcos na isa sa mga nagtitake ng ipinagbabawal na gamot. Boss, wala ka bang PC? Irene ba to? Isren. Nakikita mo naman siguro. Wala po akong ganun. Mahirap lang ako na vlogger. Hindi ako kagaya nila Banat Bay, nila Boss Dada, Coach Oli ng mga mayayaman yan. Sa lahat po ng DDS vlogger, ako lang ata yung nakaganito. Kahit si Sir Spencer, rin yun, high-tech na rin yun. Wala po akong PC, hindi ko pa po kaya yun. So yun biruin mo presidente na po yung kung sakali man na fake news presidente na po yung siniraan. Ngayon, ganun naman yung termino nun. Ngayon, bakit ayaw yung kasuhan si Marlica kung talagang fake news yun? Ngayon yung kasi mismo sa bibig ni Marlica lumabas siya na hindi kasuhan nyo ko. Fake news pala to sabi nyo Okay lang yan, boss. God bless po. Salamat po, salamat. Wala akong problema yan. Tsaga-tsaga lang. Darating din yung baka sponsoran ka din. Wag na. Wag na po. Mahirap na. Dalang-dala na ako dyan sa mga ganyan. Na lang ako. Magsikap na lang. I-share nyo na lang po video ko. Yun, mga video ko, napakalaking tulong. Huwag nyo na po ako sponsoran sa ganyan. Mahirap na. Maraming nanunumbat ngayon pag tumulong. Pangit yung Ma'am Lorena, shout out from US.
Gadon, mayaman si Tsaka ito ay isa pa yan, no? Nasa ibang bansa si Marlica. Unang-una, napakamahal ng bilihin doon kaysa dito sa Pilipinas. Yun ang pagkakaalam ko, Oo, hindi pwede yung tambay-tambay ka lang doon. Tapos, syempre, kung mahirap ba yan na kasing pamumuhay ko, ba't nandun yan sa ibang bansa, di ba? So, ibig sabihin, may pangkain talaga na husto si Marlica. May pangtustos sa pamilya niya o sa kanya. Kasi nasa ibang bansa Diba? Tapos, isang bansa, US ba si Marlica? California, di ko alam Ngayon, parang kalokohan naman yung sasabihin mo na kalokohan naman yung sasabihin mo na tawag dito, kalokohan yung sasabihin mo na wala nang makain para magkapera. Kalokohan yun. Ito pa yung sinabi niya, Sek Gadon, iminungkahi na dapat sabayan. Ano to? Pagsabayin ang pag-amienda sa ilang economic at political provision. Panoorin natin to. First time ko watch, subscribe doon. Maraming salamat po, Michelle Liaga Gucci Vlog. Thank you. Ito, pa-play natin to, Yang diin ni Presidential Advisor for Poverty Alleviation Secretary Larry Gadon na hindi lang economic kundi maging ang political provisions ng konstitusyon dapat na maamyendahan din. Yan ang ulat ni Mela Lesmora. Personal na nagtungo sa Kamara si Presidential Advisor for Poverty Alleviation Secretary Larry Gadon para ibigay ang kanyang sulat na naglalaman ng 8-point suggestion ukol sa charter change. Ang nais ni Gadon, bukod sa economic provisions, maisabay na rin ang pag-amyenda sa ilang political provisions ng konstitusyon para tunay na makamit ang iba yung pag-unlad ng bansa. Alam niyo, sa totoo, sinaawa ko dito kay Gadon. Alam niyo kung ba't ako naaawa dito? Biruin niyo ang tagal-tagal niya nang sumusuporta kay Marcos. Noon pa man, halos nakipagmurahan pa nga yan kay Espiritu. Tandaan niyo si Attorney Espiritu nung panahon ng debate sa SMNI. Tandaan niyo yun, di ba? Sila yung doon Sila Harry Roque, siya. Nung panahon ng eleksyon, tandaan niyo ba yun? No, yun. Grabe, hanggang simulat sa pool, Marcos yan hanggang ngayon. Tapos, ang nakinabang sa lahat ng sakripisyong yun ay si Tamba. Si Tamba nakapag-release ng 500 billion na galing sa kaban ng bayan. Ano ba yung kay Gadon? Wala lang. Di una dyan sa nilagyan niya na pwesto, walang sahod dyan. Walang sahod dyan. Ayun lang to sa pagkakaalam ko. Kung nagkakamali ako, correct nyo na lang ako dyan, Nakakaawa kasi dyan siya nilagay. Kagaya ng lagi niyang sinasabi, ay sarili niyang pera yung ginagamit niya sa mga proyekto niya. Pero, hindi natin alam, naawa lang ako sa kanya. Una, hindi na rin siya attorney. So, ibig sabihin, another cancellate income na naman yan. English yun, Nasamantalang si Tamba, binasic ang 500 billion pesos. Nasabi ay pang-ayuda at para sa mamamayan para sa mga kababayan natin, pero parang hindi naman natin naramdaman. Tayo, nasa sentro tayo ng Maynila. Shardy Vlog, shoutout. Kaya, tutusin, naaawa ko dito kay Gadon. Naaawa ko na nagtatanga-tangahan din. Totoo lang, nagtatanga-tangahan din to. Si Gadon. May interview yun, mamaya panoorin natin, hanapin ko. Pinasa sa akin ni Sir Buster yun Ito rin ang isinumitin niya sa Senado. Isa sa mga mungkahi ni Gadon ang pagpapalawig ng termino ng mga kongresista, governor, vice governor,
Grabe yun Ano ba napindot ko? Grabe yun. Pagpapalawig ng mga kongresista, extend the terms of lokal. Ito, basahin natin. Official to 6 years. Congressman, governor, vice-governor, board members, mayors, vice mayor, and councilor. Ano to? Ginawa niyong si Tamba si Tamba. Ginawa niyong utusan dito si Gadon. Ang lupit niyo naman. Ang lupit niyo naman, Gadon. Tangina. Oo. Kaya pala konting kibot na may sabihin si BP Sara, naka-friends na agad ng mga congressman. Naka-media na agad. Kasi nga, eto dahil dito, extend the term of local official to 6 years. Kaya pala. Ngayon, gets na natin. Kasi noong mga panahon ni Erap, Tatay Digong, Gloria, Pinoy ba meron na? Hindi ko alam Wala namang mga nagpapa-interview ng mga congressman yan Pero ngayon nagugulat tayo, bigla silang nagsisilabasan, no? Dahil pala siguro dito yon. Ang galing. Ang galing. Ngayon, alam na natin kung bakit todo tanggol sila. Ay, Mami Teresa Arong, alam natin kung bakit todo tanggol sila. At bakit, ngayon alam na natin kung bakit konting kibot na masabi ni BP Sara ay bigla na agad sila nagpapa-interview. Yun pala, dahil yang dyan. Lupet. Shashi, shout out. Ang lupit, diba? Ngayon alam na natin kung bakit nagkakaganon. Kasi nagtataka rin tayo Sa isip-isip natin, wala namang hindi naman ganito yung mga congressman dati bakit nagkaganito? Kasi isipin nyo ito pa. Naglabas ng 500 billion si Tamba para sa mga congressman. Tapos magugulat ka na bakit biglang naging ganito ang mga congressman. Alam nyo, minsan mahirap lang. Alam nyo ito sa totoo lang Alam nyo napakahirap sa sitwasyon namin ng mga vlogger na may gusto kaming sabihin na hindi namin masabi kasi nga, delikado. Ay buti sana kung katulad tayo. Yan nyo, pag kinuha na ako ni Mami Teresa Arong papuntang Australia, ni Mami Rena Bayer, pag kinuha niya ako papuntang UK, doon, sabihin natin lahat doon. Sabihin natin lahat doon. Doon, wala nang magparo. Kasuhan nyo, nandito ako sa ibang bansa. Dito na ako mahabang buhay. Di nga kayo. At least, masasabi ko na lahat doon. Kaya kami, tututusin, minsan nagkikim-kim lang kami. Pero ang dami namin pwedeng sabihin na talagang sa pool at re-recta sa kanila. Kaso nga lang, gawa ng madaya na po ang panahon ngayon. Madaya na ang panahon. Lalo na sa PNP, hunting time ng admin ni Bangag. Kaya nga hirap na kami. Kaya minsan mapapansin nyo kay Banat Bay, lalong-lalo na kay Banat Bay. May gustong sabihin si Banat Bay na hindi pwede kasi ayun po yun. Marami ako nakikita na comment na bakit ganun si Banat Bay parang takot magsalita. Tapos si Maharlika hindi takot magsalita. Ganito po kasi, explain ko lang po sa inyo. Unang-una, si Banat Bay nasa Pilipinas. Na maaaring anytime, anywhere,
every hour, every minute, nais niyang makita. Nais siyang makita ni, alam mo na, nung binabanatan niya. Stupid Love yun ha. Ano yun? Kanta na Stupid Love yun, dugtong ko lang. Si Maharlika nasa Amerika. Ultimong, una-una si Banat Bay nasa Pilipinas. Pag kinasuhan yan, swak siya dyan. Nasa Pilipinas yan eh. Oh. Hindi katulad ni Maharlika, nasa ibang bansa. So kahit anong kaso doon, wala. Tsaka safe siya. Una-una, hindi alam kung nasan siya. Saan siya sa Amerika. 'Di ba? Kaya nga sana sa mga supporters ng dalawa, Maharlika, ako parehas ako nakasuporta diyan sa dalawang 'yan, wag niyo pong pagkumparahin kasi napakalayo po ng agwat ni Banat Bay at ni Maharlika. Magkaiba sila kaya kami hindi kami makapag ng todo yung talagang yung minsan mapapansin niyo nadadala na lang kami sa emosyon namin kaya nakapagsalita kami ng ganun ganyan. Pero kung alimbawa na sa tapang, kung sa tapang lang, lahat ng tao matapang. Napakadaling sabihin lahat ibulgar, ganyan. Kaso nga lang, iniisip mo, paano ka? Diba? Kung nasa ibang bansa ka, doon ka na magpermanente habang buhay, wala ka ng problema. Ganun lang yun, napaka-basic. Si Banat Bay, sino magpoprotekta kay Banat Bay? Walang iba kundi sarili niya. Kaya, kailangan niya talaga mag-ingat. May mga nababasa kasi ako minsan kaya nakapagsabi ako ng ganito na sabi ko katod nito. Hindi man lang iniisip. Sana kung nakasuporta kayo sa Duterte vloggers, Maharlika, Banat Bay, DDS vlogger, kung saan man yan, basta Duterte yung pinagtatanggol. Dapat wag na kayong magano yung kumpara-kumpara. Pangit kasi. Kung about sa tapang, lahat ng tao may tapang. Kaso kami na nandito sa Pilipinas, may limitasyon yung tapang namin na hindi pwedeng banggitin. Ito mo, nawala na tayo. Kasi biglang po, baka kasi makalimutan ko. Alam nyo naman, makakalimutin ako eh. May tayo may hangganan eh. Hindi tayo pwedeng lumagpas dun sa hangganan na yun kasi hindi katulad ni Maharlika, nasa ibang bansa, kahit lumagpas siya sa hangganan niya, okay lang. Hindi siya Hindi katulad namin na mga nandito sa Pinas, kagaya ng ibang DDS vlogger at ng Banateros vloggers, nila Boss Banat Bay, nila Boss Dada, Boss Coach Oli, na nandito kami sa Pinas. Kaya limitado yung salita namin, hindi namin maibuhos lahat kasi nga, baka ayun lang po sa mga supporters po ng dalawa na yan. Kaya palawakin pa natin yung pag-iisip natin. So back to you, Gadon. Mayor, Vice Mayor at mga konsihal sa 6 na taon mula sa kasalukuyang 3 taon at iparehas na lang ito sa term limit ng Presidente, Vice President at mga Senador. Sabi ni Gadon, malaking halaga ang nauubos ng gobyerno sa dami ng eleksyon sa bansa. Kaya malaking halaga ang nauubos ng gobyerno. Ulitin natin baka nagkakamali ako ng at iparehas na lang ito sa term limit ng Presidente, Vice President at mga Senador. Sabi ni Gadon, malaking halaga ang nauubos ng gobyerno sa dami ng eleksyon sa bansa. Kaya't mas maraming nauubos ang gobyerno pagdating sa mga eleksyon. Eto na naman tayo, bawal ko na naman to sabihin. So ano po kaya ang mas malaki? Yung tipong patagal ang isang pangulo ng isang bansa tapos pahirap yung bansa niya? Ano kaya maganda doon? Kalokohan to. Isang malaking kagaguhan to. Sabi ni Ma'am Precious, for sure, naaral na ni Maharlika yung mga safety niya at mga pamilya niya. Kaya, old's breath na siya. Pero wag na sanang idikit ang mga Duterte yung aksyon nila kasi ang balik sa mga Duterte din. Isa pa din yan, tama yan.
Kaloka yan, Gadon. O, ingat kayo lagi, kawawa naman kayo kawawa naman si Gadon. Pagkatapos ma-disbar, maging utusan na lang. Kaya nga parang naging aso na lang to ni Tamba si Gadon no? Pero tuwang-tuwa ako dati dito kay Gadon. Pero ngayon na hindi tuwang-tuwa kasi ako sa kanya, gawa ng real talk din siya at talagang may tapang ko sa may tapang, may talino din. Kaso ngayon, parang siyang naging isang tutang utusan ng isang aso, ng isang inahin na may, diba? Parang siya, sunod-sunuran. No, biglang bumaba yung tingin ng tao kay Gadon, no? Tapos una nilagay pa siya dyan sa pwesto na yan ni Bongbong Marcos na kahit sino siguro ayaw dyan. Walang budget, walang ganito, walang ganyan. Pero hindi natin alam. Diba? Ay, kawawa naman si Gadon. Tapos proud na proud pa dito si Chacha na to. Hindi siguro, baka mamaya kaya alam nyo, ito nakikita ko sa mga congressman na panig sa Marcos, katulad dito nila Gadon. Alam nyo kung bakit pinagtatanggol nila. Ito real talk to Alam nyo kung bakit pinagtatanggol nila ang mga Marcos? Pinagtatanggol nila yung gobyerno na kahit ayaw nila dyan, katulad ng mga dilawan na yan, kahit ayaw nila, pagtatanggol pa rin nila. Alam nyo kung bakit? Kasi nga, may may naiisip sila na kapag pag napatupad tong Chacha na to, etong extension na, wait lang tama ba? Asan na yung kanina? Ano ba yung tawag doon? Term extension na to, lahat sila may kinabang. Katulad yan, halimbawa ako, magiging vice president ako sa susunod na taon. Pinagtanggol ko Marcos. Susuportahan ako ng mga Marcos loyalists. Marcos supporters. So, tatagal ako ng tatagal sa gobyerno. Katulad ng mga congressman na yan, 'di ba? 6 years daw. Yung nandun sa kanina sa video. Kaya pinagtatanggol nila yung Marcos ngayon kasi nga may kinabang sila. 6 years, may extend na naman sila, kaya botong-boto sila diyan Hindi na sila problema na natatakbo sila ulit. Na mangangampanya sila ulit. Na magbabait-baitan na naman sila sa tao. Kaya boto sila dyan sa ganyan. Kasi nga yan ang nakatatak sa isip nila. Una, ang hirap magkampanya. Ang hirap ng ito ngayon, extend na lang. Wala nang endo-endo. Tuloy-tuloy, 20 years, gaya na ni Ferdinand Sr. Marcos. Sige, yun. Hanggang dito lang yung video natin, mga kabiyaya, mamaya magla-live tayo ulit pagtapos nila. Kala nyo, live pa tayo.